Mainit na palitan ng salita ang naganap matapos diretsahang banatan ni Toby Tiangco si House Minority Leader Abante. Sa kanyang matapang na pahayag, tinawag niyang duwag si Abante at hinamon ito na isama si Senador Magalong sa usapin ng controversial na USB evidence na kasalukuyang pinagdedebatehan. Repoyan kay Tiangco, hindi sapat ang mga paratang at pahayag ni Abante kung wala itong malinaw na basehan. Binanggit din niya na kung tunay na may laman at bigat ang naturang USB, dapat ay buksan ito sa publiko at isailalim sa masusing pagsusuri kasama si Senador Magalong na kilala sa kanyang reputasyon sa investigasyon at integridad. Sa ganitong paraan, aniya makikita kung totoo o katang-isip lamang ang mga alegasyon. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Abante ukol sa hamon habang hinihintay ng sambayanan ang susunod na hakbang. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo at ang tanong ngayon, may lakas ba ng loob si Abante na tugunan ng hamon ni Tiangco at ano ang magiging papel ni Magalong kung sakaling pumasok siya sa usapin? Abangan ang susunod na kabanata ng mainit na bangayang ito. Yun yung nasa USB. Ayaw naman napakita, di ba? May ganun yung ilalabas. Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, Kasi ganun lagi, di ba? have you seen Congressman Zaldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar with Ako, So he hasn't been attending plenary sessions as far as you know? No. wala na. Wala na si Zaldico. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Real talk. Natuwag naman ho talaga yang si Joel Chua, yang si Benny Abante, yang si Terry Redon dito kay Mayor Benjamin Magalong. Simpleng imbitasyon hindi nyo magawa. Sa lahat ng TV and radio interview nyo, binabanggit nyo. Kung merong ebidensya yan si Mayor Benjamin Magalong, di magpunta siya sa hearing. Anak ng toko, paano siya magpupunta? Ayaw nyo naman imbitahan. Diba? Simpleng motion lang na pag-imbita dito kay Mayor Benjamin Magalong, hindi ho nila magawa. Maging itong si Benny Abante, takot na takot. Ano ba kinatatakutan nyo kay Mayor Benjamin Magalong? Takot ba kayo sa ebidensyang ilalabas niya? At yung USB ilinabas nitong si Congressman Toby Tiangco, isa rin ho yan sa pag-uusapan natin dito sa video na to. At itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi ho maaaring hindi natin pasadahan yung mga nangyaring kaganapan sa Senado kahapon. Ano naman ho ito sa si Ralph Recto, si Noplak ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Napanood nyo ho yung ating intro. Marami ho tayong tatalakayan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, 947, 816 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at magna 975,000 subscriber na ho tayo. Wala na ho tayo maraming pag-uusapan. Rekta ho tayo sa pag-soplak nitong si Congressman Toby Tiangco dito kay duwag na Benny Abante. Ano ka nang toko? Ang angas mo no? Sa lahat ng interview mo. Sinasabi mo, kung merong ebidensya, yan si Mayor Benjamin Magalong, magpunta siya sa hearing. Yang si Joel Chua, kung merong ebidensya yan si Benjamin Magalong, magpunta siya sa hearing. Nung nagkalitaw-litaw, tinanong sila nitong si Toby Tiangco, na inimbitahan niyo buho ba yang si Mayor Benjamin Magalong? Sa mga susunod daw kong hearing, doon siya inimbitahan. Anak na to. Yan ang problema, di ba? Optics, di ba? Sa lahat ng interview nila, sa lahat ng panayam nila sa TV, di ba? Inahamon nila yung si Magalong. Pero pagdating ng araw ng hearing, hindi naman pala inimbitahan. Mga duwag, mga walang yagpa. Ito si, Congressman Toby Tiangco. Makinig. Tapos yung BHW, saan nyo na pinakita? Hindi, record yun Okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang I had reservations, di ba? Parang hindi naman din namin pwede i-investigahan sa sarili namin, hindi naman pwede i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero, nangyari, yan po ay pinag-usapan sa plenaryo at pinag-proceed. So, kanina nag-motion si Congressman Derice na sabi, imbitahan si Congressman Ito.
ang pinagtatalunan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. Kung isang congressman ay hindi ko pwedeng maging resource person at hindi ko pwedeng mag-testify under oath. So, paano yung sinasabi ng kahit congressman ng sinasabi ng chair lang, kahit congressman walang pipiliin. Ito pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. Correct. So, Yan ang problema natin, di ba? Napakalinaw naman hunon kung gusto nating magkaroon ng tunay na kasagutan sa mga kaganapan noong nagdaang taon dito sa 2025 budget. Padalawin natin bilang resource person, manumpa, mag-under oath. Yan ang sinasabi natin eh. Bumabalik talaga lahat eh. Kumbaga, ika nga eh, nag-boomerang lahat ng ginawa nila kay VP Sara eh. Si VP Sara noon, pilit ho sila ng pilit na mag-under oath ka, mag-ganito ka, mag-kesyo ganyan ka. Ngayon kabaro na nila, siya yung APRO noong nagdaang Congress, eh hindi ayaw ho nilang gawing ituring bilang isang resource person kasi nga naman congressman hindi nga pumapasok. Anak ng toka, pinapasahod natin yung si Saldico pero hindi pumapasok. O ikaw Congressman Saldico, ayusin mo dahil binabantayan ka ng sambayan ng Pilipino at marami nang naghahanap sa'yo. Magpakita ka na. Kung nasaan ka man ngayong mga panahon na to, Saldico, eh huwag ka na magtago. Ha? Ilabas mo na kung ano nalalaman mo, ika. agad yung congressman protektado na. Number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalo, di ba? Yan. Sinabi ni Mayor Magalo, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, sige, huwag mo naman kami, huwag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion. Ano ba naman yan, di ba? Eh, umalis na lang ako, wala namang mangyayari dito. Sir, anong nakikita Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige, titignan natin kung kailan. Eh di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Opo. Eh, umalis na lang ako. Wala So ang gusto niyo sabihin, moro-moro talaga ito nga. Hindi, let's not use the word. The moro-moro. Let's be religious sensitive. Yeah, okay, Ibig sir. sabihin, lokohan na lang. Lokohan na lang. Yan ang yan ang right term. Oy, Benny Abante, lokohan na lang. Yan ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Pero balita ko, nilangaw daw kung Tohi. Nilangaw daw yung hearing, walang nanood. Hindi interesado yung ating mga kababayan. Di na naniniwala doon sa mga pasiga-siga. Yang si Akop, nung nagdang, di ba, Congress, yung mga siga-siga yan eh. Yan si J.J. Suarez, di ba, yung tipong pag nagtanong sila sa mga resource person, nakala mo sino mga santo. Ngayon wala na mga kababayan. Yung angas ng mga congressman dyan sa Twadcom, ngayon dito sa issue ng flood control, mga tiklop, mga parang basa sisiw, lalo na to si Benny Boy. Takot ho siya sa mayor. Congressman, takot sa mayor. Sa bagay, no? Kay Mayor Isko nga, takot ka eh. Kay ano pa kaya? Kay, anong pangalan to? Kay Magalong pa, di ba? Ano yan? Duwag. Hindi mag-motion ka lang. Next hearing, imbitahan niya si Magalong. Bakit ayaw niyo imbitahan? Natatakot kayo? Na ilabas niya yung mga nalalaman niya? Bakit kinontra niyo itong si Toby Chanko nung ipinakita niya USB? Nagpanik kayo. Bakit? Alam niyo na ba laman ng USB? Hindi pa pwedeng di ba? Sinabi na, mismo di ba, nandun pa yung nagsabi, sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos bine-request ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Bakit hindi natin imbitahin, di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriation. Kaya di ba kaya kailangan si Saldico, kailangan si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo ba pinoprotektahan ang House leadership? Ano ba ba? Hindi ba ba? Hindi ba ba? Tapos ayaw. Si Mayor Magalong. Bakit ayaw natin patawag? Sana man po. Kasi yung mga impormasyon na hawak nitong si Mayor Benjamin Magalong, pag nagsalita siya dyan sa hearing na yan, maghahalong balat sa tinalupan. Ika nga magkakagulo. Pero sana kahit na merong nakalipas itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Benjamin Magalong, sana imbitahan din nitong si Senator Marcoleta itong si Mayor Benji, no.
para talagang solido yung datingan, ika nga. Kasi meron nalalaman yan eh. Ika nga, marami ding nagtitiwala sa kanya mga local government official, siguro mga taga DPWH, meron nakakapagsabi sa kanya, yung mga kontraktor, mga kaibigan niya o kung ano pa man, marami siyang maibabahagi diyan sa let's say ano lang to, eye-opener sa ating mga kababayan pag nagsalita yan si Magalong kasi matagal nang nagsasalita yan eh, panahon pa ni ni Tatay Digong. Ay, pero nung panahon ni Tatay Digong di naman gaano nagsasalita yan. Napadala siyang pagsasalita niyan noong 19 Congress, talagang tuloy-tuloy yung pagsasalita niya si Mayor Benjamin Magalong. Walang gaanong issue si Mayor Benji nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon siya maraming issue. Kaya naman, kung talagang ika nga sincero yung mga walang yang crocodile diyan sa House of Representatives, alam nyo, pag nagsasalita tayo ng ganyan, mga walang yang congressman diyan sa House of Representatives, sa tingin ko itong si Congressman Toby Chanco, di yan nasasaktan eh. Kasi alam niya meron siyang hiya. Kasi alam niya sa puso niya, sincero yung ginagawa niya. Kaya naman, lubus-lubusin mo na yan, Congressman Toby. Di ba? Kung talagang gusto nating magpunta sa kailaliman nitong issue na to, dapat wala tayong sisinuhin. Pati yung presidente na inutil, na pinabayaan niyang nangyari lahat ng kaganapan na to, under his watch, ika nga, kailangan mabanatan mo rin, dapat sundutan mo rin. Para ika nga maging solidong-solido. Lahat ng nasa executive, pati pinuno ng executive. Kasi minsan, pagka sabi nga ng Pangulo, anak ng tao, Pangulo nga siya eh. Nangyari lahat ng yan sa pamumuno niya bilang Pangulo. Tapos ang dating parang naa-absuelto siya. Yun ang masakit sa marami sa ating mga kababayan. Yun ho ang hindi nila matanggap. So ano yung hawak niyo USB kanina? What is that? Hindi, kasi diba, sabi ko, 13 billion sa... Kasi diba, doon makikita mo kasi doon sa records kung sino yung proponent. Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number 1 yun. O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, gano'n din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent ng word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa BHW? Eh, yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, tanungin natin, bakit ganyan? Ako Bicol sa BHW yung requester alam ko. Nasa document or is that your personal knowledge? Let them deny it and I will show them how I found it. Okay. So you're claiming, sir, that you have that based on your resources, based on your Yes. So yun yung nasa USB. Yun yung nasa USB. Ayaw naman napakita, di ba? Sir, sino yung ilalabas? Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, Kasi ganun lagi, di ba? Tingnan mo, katulad nung kay Mayor Magano, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. sir, sorry, 2 Totoo ba nung billion. government talaga magre-request hindi na rin magre-request sa Ay, hindi ko alam. Ma'am, sorry, 2 billion each for Ako Bicol and No, 2 billion for both party lists. over 2 billion for para siguradong eksakto hanggang And go, this is in the 2025 budget. 2295 Ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Sir, sorry, requested 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko na pangalanan, sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon
na at least nandun ipapakita ko sana at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong. Pero sir, hindi pa ba pabor dun sa kongresista na bigyan? Hindi pabor. Ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, kumusta yung project na yun? Nako! Nakukuha nyo na ho ba kung saan ika nga ang kahihinatnan nitong nitong lahat ng kaguluhan na to. Isa lang ho eh. Yung talaga, ika nga yung martilyo, isa lang ho binabagsakan. Kahit saan tayo magpapaikot-ikot dito. Alam nyo sinong binabagsakan? Si Marcos Jr. Hindi, doon muna tayo kay Saldico eh. Ano naman yan, magkakatropa naman yan eh. Best friend ng pinsan niya yan, di ba? Best friend ni Martin Romualdez yan, no? Di ba? Ang binabagsakan ho dito ng martilyo, ngayon, mga panahon na to, isang tao lang. At yan ang pinipigilan na ika nga itong mga amuyong nitong si Martin Romualdez at nitong si Saldico. Yung martilyo pinipigilan nilang bumagsak dito kay Saldico. Yan si Benny Abante, yan si Terry Redon, di ba? Pinipigilan ho nila. Yan si Joel Chua. Yung usapan binibigay nila dito doon sa nagdaang administrasyon. Hindi maaari yan. Papayag ka ba doon, Congressman Toby Chanco? Kasi sa bayan ng Pilipino nanonood dito. Ako ramdam ko eh kasi yung emosyon sa social media tumitindi. 'Di ba? Pagka napapanood nila yung mga ginagawa ng mga taga-Indo 'di ba? Yung mga taga-Indo, yung mga bahay ng mga congressman nila pinagsusunog nila, 'di ba? Yung mga sports car ng mga congressman nila pinagbabasag nila. Hindi ho nila kinuha, hindi ho nila dinrive, hindi ho nila winasak ho nila kung saan nila inabutan, doon ho nila pinagpapapalo. Doon ho nila pinagbababasag. Ganon katindi yung mga taga-Indo. Hindi ho nila pinasok para nakawan o kung ano pa man. Ang ginawa ho nila, yan ang pinambili nyo sa mga tax namin. Binasag ho nila. Ika nga point blank, sisira nila yung kung ano mo pwede nila sirain dyan sa mga... Sana wag naman tayong umabot dun sa punto na yun. Yun lang naman ho lagi kong sinasabi dito sa PH Update kasi gusto lagi natin dito kapayapaan. Ika nga, peace-loving channel tayo. Pero pagka, kung ang Pilipino napuno na siya, paano magagawa natin? Sino ba naman ako para pigilan ang emosyon ng ating mga kababayan, di ba? Pero hanggat maaari, tayo nakikiusap na idaan sa mapayapang revolusyon, di ba? Panahon ng kampanya, iboto si VP Sara. Simple. Yung 2 billion na yun, may nangyari naman, sir. Ano no? Doon po sa ni-request ni Kong Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Yeah, part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent mag-investigation? Dapat nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pa pwede, sabi nila, hindi nga pa pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pa pwede maging resource person? Parang wala rin. Hindi ba reason kung bakit nag-motion ko kanina prior si Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung yung undertaking na wala kami, walang pecuniary interest yung mga members. So have you seen Congressman Saldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar? Nako. Wala na si Saldico. Wala na si Saldico. Hindi na siya mahagila po. Tingnan nyo naman yan, oh. Di pa makita si Saldico. Ako sa tingin ko si Saldico kung nasa tahimik na siyang kalagayan ngayong mga panahon na ito, ika nga, nakapahinga siya sa kanyang mga mansyon. Diba? Nagre-relax siya sa ibang bansa. O inaayos niya na yung mga dokumento niya, di ba? Linilinis niya na yung mga basura niya. Wala akong nakakaalam kasi wala pang nakakita sa kanya, di ba? But he hasn't been attending plenary sessions as far as you know. No. Sir, as a colleague, ano gusto sabihin kay Congressman Saldico? Di ba? Sinabi na ni Kong Ungab, di ba?
pag sinabing pinakagrap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun eh. Di ba tapos kanya yung magalong? Yan ha, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ba't di mo kinokontra? Tama nga naman. Ba't di mo kinokontra? Ako ang APRO chair, sabihin mo, most corrupt budget in the history. Yung ginawa kong budget, ako yung APRO, anak ng toko, magwawala ako. Diba, wawasakin ko lahat ng pwedeng wasak. Lagi ka na lang ng wawasak. Nabubisit ako dyan sa House of Representatives. Kung congressman ako, hindi naman ako congressman eh. Siyempre, kunyari ako yung congressman, ako yung appropriation chairperson. Tapos sasabihin nila yung budget na dumaan sa kamay ko, most corrupt budget in the history of the Philippines. Hindi history of Congress ha, history of the Philippines. Ay hindi pala, hindi sila mananalo kay Imelda at kay Marcos Sr. No? History of Congress, yun. Magwawala ako. Ungab, sinungaling ka, hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi corrupt yung budget ko. Yeah, ganun lang naman. Hihinamon nila na pangalanan, pumayag yung tao ng pangalanan. Tapos ngayon, sige, tingnan natin kung kailan imbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Para mapangalanan na kung sino. Kaya po anong yes na saan? Hindi ba lang, walis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong, meaning ba, guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Kong San? Hindi naman. Kaya naman si Kong Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Boloan, alam niyo ba yung mga insertions sa BICAM? So sabi ni Secretary Boloan, hindi namin alam. So sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath na sasagutin yung mga tanong na yun, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon ito. So, paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think po kung lutong makapagp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 apag
legality sensitive. Di ba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko, hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Eh kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, hindi sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan, mukhang wala. Ano plano nyo since walk out na kayo sa sarili? Punta ka mag-aksena pa. Kapatid po kayo nagalit din. Tsaka diba doon sa pie na pinakita ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriation. Hindi ba dapat pinaka-interesado tayo doon sa pinakamalaki? Di ba lahat talaga dapat questionin? Pero bakit ngayon, hinamon ni Congressman Abante si Mayor Magalong, pangalanan mo sino? Tapos ngayon ayaw natin ipatawag, ayaw natin unahin. Di ba dapat kung sinabi mo pangalanan mo sino, sabi gusto mo nga, pangalanan mo na ngayon. Correct. Tama naman ho yan. Ngayon, dahil papangalanan ngayon, pakinggan natin kung ano masasabi. Itong pero ako nababahala ako sa mga nababasa ko sa social media dahil sinasabi nila hindi daw ganun kaganda ang dating nitong si Benny Abante. Hindi siya kagaya nung nasa Twadcom, yung tipong ngayon daw parang medyo maputla siya. Maputla ba talaga? Baka nasobrahan sa pera. Cabral, ikaw ang bahala sa planning, am I right? Under po ang planning service. Okay. Yes po. Ano yung planning? How do you plan actually? Do you plan the funding or you ano ba yung planning mo? Ang planning service po hindi lang naman ay composed po ng 5 division. In fact, nandito po yung Assistant Secretary for Planning. Ayan po yung isang division.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!